Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 31. Hindi ba afford ng mga tulad ko bumili ng bahay? Anong sinabi mo? My membership is cancelled. Ang kaibigan ni Kite na tinawag ni Harold na Sir Samudio ay biglang napatigil nang marinig ito. After all, mahirap makakuha ng membership card sa restaurant na ito. Para lang maging member dito, ilang milyones din ang nagastos niya dito bago siya nakakuha ng gold membership card. Tapos bigla na lang siya makakancel. Parang hindi naman ata tama iyon. Pasensya na po kayo sir. Desisyon po ito ng management, wala po itong kinalaman sa akin. Walang ekspresyong tugon ni Harold. Kai was stunned after hearing his words with a contorted expression on his face. Alam niya na importante para kay Luke ang membership na ito at alam niya din na kailangan niyang dumapen kay Luke. Ang dahilan kung bakit nandito siya para dumalo sa birthday celebration ni Luke ay hindi lang para pamarty pero para na rin mangsulsol. May malaking project ang pamilya ni Luke na kailangan ng bidding at ang kumpanya ng papa ni Kai ay naghahanda na magbid para dito. Ngayon lang sinabi niya ito kay Luke at pumayag naman kaagad. Napakahirap siyang i-flatter si Luke ng todo-todo para lang sa project na ito pero dahil sa ginawa niya kay Cyrus ngayon na-cancel ang membership ni Luke. Hindi niya ito ma-explain sa kanya. Sir, hindi na po kayo pwedeng kumain dito. Sana po wag niyo na po kaming pahirapan pa. Mahina kong sabi ni Harold kay Luke. Kai, who the hell have you offended? Bakit pati ako nadamay dahil sa ginawa mo? Nagngangalit na sigaw ni Luke. Paul, magpapaliwanag ako. Nagmamadaling sabi ni Kai. Explain. Ano pang silbi ng pagpapaliwanag mo sa akin ngayon? Tanji na wag ka nang magpapakita sa akin sa susunod. Bigla na lang siya nawala ng membership so malamang ang tindi ng galit ngayon ni Luke. Pagkatapos niya siyang murahin, nagmamadali siyang lumabas. Pero paano yung cooperation? Natatarantang sigaw ni Kai. Na-kick out na ako tapos gusto mo pa ng cooperation. Manigas ka, galit na bulyo ni Luke. Naiwang nakatayo si Kite nakatulala at may desperadong ekspresyon sa mukha. Sobra-sobrang pagpapakahirap ang ginawa niya tapos masisira lang ang lahat dahil sa isang engkwentro. Hindi man lang niya may describe kung ano ang nararamdaman niya ngayon. What the hell is going on with Cyrus? Kahit na pinahiya natin siya parang ang lala naman ata ng aksyon ng restaurant. Nakabusangot na sabi ni Faye. Siguradong may binigay siya sa manager. Halatang halata na nagtutulungan silang dalawa. Kai clenched his teeth as he replied in a whisper. I underestimated this Cyrus before. Hintayin mong makabalik tayo sa school, lagot sa akin ang gagong yan. Napansin niya na simula nang maging sila ni Faye palagi na lang siyang minamalas lalo na kapag may connection ito kay Cyrus. Kaya naman gustong-gusto niya na magkaroon ng opportunity para mailabas ang lahat ng poot na kinikimkim niya nitong mga nagdaang araw. Hubby, ano na ang gagawin natin ngayon? Sa iba na lang tayo kakain. Naglalambing na sabi ni Faye sa boyfriend niya. Hindi ko nga na-close yung deal maigana ka pa rin kumain. Tang na bakit ang hilig mong kumain? Single ni Kai. Ang nasa isip lang niya ngayon ay kung paano ipapaliwanag sa papa niya ang nangyari pag-uwi niya. Matapos murahin ng boyfriend niya, tinikom na lang ni Faye ang bibig niya at hindi na nagsalita pa. Sa kabilang banda, hindi na alam ni Cyrus sa kung anong nangyari sa Jack's restaurant paglabas niya dito at wala rin siyang pakialam. Sigurado siyang magagawa ng manager ang pinapagawa niya sa kanya. Hindi ko talaga inaasahan na napakaganda ng fiancé ko. Sayang lang hindi niya ako gusto. Napabuntong hininga na lang si Cyrus. It's the best if a socialite girl like Margox can like him. But if not, he won't force her. Alam naman kasi ni Cyrus sa sarili niya na mahalaga ang consent. Anyway, ang kailangan lang naman niya ay ma-accomplish ang will. Bukod pa doon, pakiramdam niya na okay na din ang cooperative relationship nila ni Margox. At the very least, hindi nila nire-restriktuhan ng isa't isa at makukuha pa rin nila ang gusto nila. Pwede pa rin siyang makahanap ng babaeng magugustuhan niya. Hindi na siya ang dating Cyrus kaya malamang marami siyang pagpipilian ng mga babae. Hi po sir, may bago po kaming binebentang property. Gusto niyo po ba itong makita? May babaeng bigla na lang nakangiting lumapit kay Cyrus. Nakasuot siya ng puting t-shirt at pencil skirt at may dalang leaflets. Napatingin si Cyrus sa babaeng lumapit sa kanya. Kahit na ang ordinaryo lang ng suot niya, hindi nito natatakpan ang kagandahan niya. Kumpara naman kina Faye at Diana, mas maganda pa rin siya ng unti sa kanila. Dahil nakasuot siya ng skirt, kita ang balingkinitan niya mga binti na para bang nag-aanyaya sa iba na haplasin ito. Sorry, busy ako. Iniisip pa rin ni Cyrus ang mga sinabi sa kanya ni Margox kaya wala siya sa mood magtingin-tingin ngayon. Pagkasabi niya nito, tumalikod siya para umalis.
Sir, please pwede niyo po ba akong gawa ng pabor? Pagmamakaawa ng babae nang makita na paalis na siya. A favor. Nagtatakang tanong ni Cyrus, what do you want me to do for you? Ako po si Lindsay Garcia. Nag-aaral po ako sa Laguna University. Nahihiyang sabi ng babae. So what? Tanong ni Cyrus. Sa part-time ko po kasi may mga requirements po kami sa pagbibigay ng mga leaflets. Kailangan ko pong magdala ng 10 customers sa sales office para tumingin ng mga properties everyday bago ko po makuha ang sweldo ko. Isa na lang po ang kulang. Ang kaso niyan mag-e-end na po ang shift ko ngayon, so baka pwede nyo po akong matulungan. Balis ang paliwanag ni Lindsay. Nag-alangan si Cyrus dahil sa sinabi ng babae. Tutal sumagi na rin sa isip niya kagabi na bumili ng bahay at mukhang nahihirapan na ang babae sa harap niya sa pagbibigay ng mga leaflets. Tumango siya at sinabing, sige, sasama ako sayo. Salamat po, ang bait nyo po, tuwang-tuwang sabi ni Lindsay. No problem, nakangiting sagot ni Cyrus. This way po, magalang na pinasunod ng babae si Cyrus sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, papasok na silang dalawa sa sales office. Pero pagpasok pa lang ni Cyrus sa opisina, narinig niya ang isang babaeng nagsalita, Lindsay, anong ginagawa mo? Bakit kung sino-sino na lang ang dinadala mo dito? Anong ginagawa ng taong dito? Napatingin si Cyrus sa nagsasalita. May isang sales lady na nakasuot ng black uniform ang nasa office. Mas matanda siya ng unti kay Cyrus pero andoon pa din ang alindog niya. Lalo na ang singkit niyang mga mata. Seductive. Her black uniform fits her curvaceous body tightly. Parang paputok na ang suot niyang puting blouse dahil sa malaking dibdib niya. Nakasuot siya ng black silk stockings at high heels. This woman gives off a vixen vibe to Cyrus. Very sexy and charming. Ma'am Castro, customer po siya. Lindsay timidly replied, customer. Sinulyapan ng babae si Cyrus pagkarinig niya nito, may panghahamak sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang kaakit-akit na mga labi at sinabi sa mahinang boses. Lindsay, may sira na ba ang utak mo? Sa tingin mo ba kayang bumili ng taong ta ng bahay? Siguro nga kahit banyo hindi niya afford eh. Kung gusto mo lang din naman maabot ang kota mo, wag naman sana ang isang basurero, diba? Medyo nahihiwing napatingin si Lindsay kay Cyrus dahil sa sinabi ng babae. Well, she had to admit na mukhang hindi niya nga talaga afford bumili ng bahay dahil sa pananamit niya. Lindsay, hindi counted ang taong ta. May 20 minutes pa bago mag-end ang shift mo. Dalian mo at maghanap ka ng iba. Naiinip na sigaw ng babae kay Lindsay. Yes po ma'am. Kinakabahang sagot ni Lindsay saka mabilis na lumabas ng office. Pero bago pa man siya makaalis ng tuluyan, kinailan ni Cyrus ang kamay niya at pinatigil siya. Poker face na tanong ni Cyrus sa babae. Anong uri ng tao sa tingin mo ang tunay na customer? Anong uri ng tao ang pwedeng maging customer? The woman laughed derisively and then faintly said, syempre, ang mga afford na bumili ng bahay ang pwedeng tawaging customer. Sinong nagsabi sa'yo na hindi ko kayang bumili ng bahay? Napakakalmadong tanong ni Cyrus sa babae. Kabanata 32. Nandito siya para manggulo. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, natigilan sandali ang sexing manager. Tinignan niya siya mula ulo hanggang paa pagkatapos nag-smirk. Ang iba namang empleyado sa opisina ay tumawa din habang nakatingin kay Cyrus ng may panghahamak. Boy, alam mo ba kung magkano ang mga binibenta naming properties? Alam mo ba na puro villas ang meron kami na may floor area na mahigit 300 square meters? Agresibong tanong ng manager habang dahan-daang naglalakad papalapit sa kanya. I don't know. Tumingin si Cyrus sa babaeng manager at marahang umiling. Hindi ba't tinanong mo ako kung bakit alam ko na hindi mo kayang bumili ng bahay dito? Ang pinakamurang bahay namin dito ay nagkakahalaga ng mahigit 5 million pesos. Do you think you can afford it? Think you can just waltz here? Sabi pa ng babae habang nakatingin sa kanya. 5 milyon. Nagkunwaring nagulat si Cyrus at sumigaw ng malakas. Gulat ka no? She sneered and continued, ang isang loser na tulad mo kahit na magbatak ka pa ng buto sa loob ng 10 taon. Hindi mo kakayanin bumili ng bahay dito. Kaya I suggest na wag ka nang mag-aksaya ng oras pa dito. Go do whatever you're supposed to do. Baka mamaya niyan isipin ng iba naming customers na kahit sino-sino lang ini-entertain namin. Hindi napigilan ni Cyrus na matawa nang tignan niya ang babae. Malamang hindi alam ng babae kung sino nga ba talaga siya. Let alone a villa, kaya niyang bilhin pati ang building na pinagtatrabahuhan nila. Sir, pasensya na po talaga. Alis na lang po tayo. Nahihiyang sabi ni Lindsay na nakatayo sa tabi niya. Sa totoo niyan, alam din ni Lindsay sa sarili na hindi nga afford ng mga tulad ni Cyrus ang mga bahay dito. Ayaw na niyang mapahiya pa siya ng tuluyan kaya gusto niya nang umalis na sila dito agad ngayon.
Nang marinig ni Cyrus ang sinabi ni Lindsay, tinignan niya siya at binulungan, "Liv, bakit ako aalis? Sakto kasi naisip ko lang din kahapon na bumili ng bahay. Bakit hindi na lang ako dito tumingin? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi pa ba sapat ang sinabi ni Ma'am Castro? Hindi mo kayang bilhin ang mga binibenta namin dito. Bakit hindi ka pa umalis dito?" Sa sandaling ito, may isang lalaking empleyado ang sinigawan si Cyrus. Hindi na rin alam ni Lindsay ang gagawin niya ngayon. Hindi niya maintindihan kung bakit nandito pa rin si Cyrus hindi naman siya bibili ng bahay. Labis na nagsisisi na siya ngayon, sana hindi niya na lang siya pinapunta dito. "Ikaw ang manager, di ba?" Mahinahong tanong ni Cyrus sa sexing babae na hindi man lang pinapansin ng ibang tao. "Oo, ako nga." Bahagyang tumango ang babae. "Kung ganun, tell me what property you're selling." Dahan-dahang sabi ni Cyrus. Napakunot ng bahagya ang noo ni Manager Castro dahil sa sinabi ni Cyrus. Siguro dahil sa kagandahan niya kaya kahit na nakasimangot siya, ang attractive niya pa ring tignan. "Hindi mo talaga naiintindihan ang sinabi ko sa'yo kanina, no? Ang mga binibenta namin dito ay hindi afford ng mga dukhang katulad mo. Kung ako sa'yo, umalis ka na kagad dito kung ayaw mong tawagin ko ang mga guards." Sabay turo niya sa pinto. "Sir, Terrell na po." Hindi na napigilan ni Lindsay na hilahin si Cyrus. Napailing na lang si Cyrus habang nakatingin sa manager. He's very helpless. In fact, matagal na niyang gustong bumili ng bahay. Sakto lang na nagpunta siya dito kaya gusto niyang mag-inquire sa kumpanyang ito. Pero napakapangit naman ang service attitude ng manager dito kaya pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit, tatalikod na sana siya para lumabas. "Manager Castro, anong nangyayari?" Sa sandaling ito, narinig ng lahat ang boses ng isang middle-aged na lalaki. Lahat ng nandoon sa office ay napatingin sa pinanggalingan ng boses. Galing ito sa second floor ng office. Nakita nila ang middle-aged na lalaki na nakasuot ng black suit na bumababa ng hagdan. "Sir Aquino, naparito po kayo." Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Manager Castro pagkakita niya sa lalaki. Nakangiti niya itong binati. "Anong narinig ko na pinapaalis mo ang customer? Anong nangyari?" The middle-aged man asked with a frown. "Sir, ganito po kasi yun. Nanggugulo lang po kasi tong lalaking dito kaya pinapaalis ko lang po siya." Mabilis na paliwanag ni Manager Castro. Para manggulo, hindi napigilan ng lalaki ang pagkunot ng noo niya. Nilapitan niya si Cyrus at mahinang nagtanong, "Sir, ano pong nangyari? Gusto ko sanang tignan ang mga binibentang bahay nyo dito kaso hindi ako inaasikaso ng mga staff dito. Gusto pa nga nila akong paalisin." Malumanay na sagot ni Cyrus. Biglang kinabahan si Lindsay pagkarinig ng sinabi niya. Alam niya kasi na ang middle-aged na lalaki ay ang immediate boss ni Manager Castro. Sa ginawang ito ni Cyrus, katumbas na nito ang pag-file ng complaint against her. Once pagtuunan ito ng pansin ng lalaki, malamang lagot si Manager Castro. Pinanlisikan ng mga mata ng lalaki ang sexing manager at saka nakangiting sinabi kay Cyrus. "Sir, ako na po ang nanghihingi ng paumanhin sa pagpapabayang ginawa ng mga empleyado ko. Ako po pala si Henry Aquino, ang General Manager ng Sales Office. Saglit lang po at may mag-aasikaso na po sa inyo, sir." Nang makita ni Cyrus ang maayos na pakikipag-usap sa kanya ng lalaki, wala na siyang balak umalis. Sumagot siya sa mahinang boses. "Alright, Manager Castro, ano pang tinutunga-tunganga mo dyan? Quickly introduce our houses to the customers." Pasigaw na sabi ni Henry sa babae. "Sir, kaya ba ng taong to bumili ng mga properties natin? Hindi ba masasayang lang ang oras ko sa kanya? Siguradong nandito lang yan para manggulo." Nakasimangot na sabi niya, "Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na kung sino man ang pumasok sa office natin, customer ang taong yun. Mayaman man o hindi ang taong yun, dapat nyo silang asikasuhin ng maayos. This is the most basic professional ethic of you as a salesperson." Henry solemnly shouted. Sa totoo niyan, from his conversation just now, sigurado si Henry na hindi makakabili ng villa nila si Cyrus. Pero ayaw niya naman na basta-basta na lang siyang paalisin kasi baka makasama iyon sa image ng office nila. Kaya si Yana Castro, ang magandang manager, na lang ang pinaasikaso niya sa kanya. After niyang mag-alinlangan saglit, nilapitan ni Yana si Cyrus at saka napaka-arroganteng sinabi, "Then let me show you." Kabanata 33. Ayaw ko ng ganitong villa. Naturally, hindi nang ahas si Yana na suwayan ang utos ni Henry kaya pinasunod niya sa kanya si Cyrus papunta doon sa architectural model ng properties nila. Sigurado si Henry na hindi bibili si Cyrus kaya hindi na siya masyadong nagtagal pa sa office. Habang si Lindsay naman ngayon ay nanginginig na sa takot, alam niyang sa ginawa niya ngayon ay equivalent ng pag-offend niya kay Yana.
Siguradong once na makaalis na si Cyrus mamaya, sisibakan siya sa trabaho ng manager niya. Kaya't hindi niya na alam kung anong gagawin niya ngayon. She can only bow her head and nervously play with the hem of her shirt. Fiona skillfully picked up a laser pointer and pointed to the villa on the edge of the architectural model. She then said to Cyrus with her lips pursed, "There's only one villa left in the properties we're selling. It has 2 floors with a total floor area of 300 square meters. It costs 20,000 pesos per square meter. If bibilhin mo siya in full, it will cost you a total of 6 million pesos." 6 na milyon. Natigilan si Cyrus nang marinig niya ang presyo. Yes, dahil ito na lang ang natirang property, medyo mura na siya. Kapag yung sa mga middle part ang bibilhin mo, nasa 30,000 pesos per square meters yun. She replied in a veiled insulting tone as she stared him down. Then she continued, "But I think, kahit na ang pinakamurang villa namin ay hindi mo kayang bilhin, right?" Tinignan lang ni Cyrus si Fiona at hindi nagsalita. "Well, it's normal that you can't pay for it. After all, saan makakakuha ang isang pobreng tulad mo para bumili ng villa, di ba? Wala ako sa mood para mag-aksaya ng oras sa'yo dito, so umalis ka na kung aalis ka na." Nang makita ni Fiona na nakaalis na si Henry, naging bastos na naman ang tono ng pananalita niya. Dahil medyo malapit si Cyrus sa kanya ngayon, amoy na amoy niya ang malamlam na pabango ni Fiona. Leaving aside her character, ang kanyang mukha at pangangatawan ay maituturing na one of the best sa mga babaeng nakikita niya. Lalo na iyong mga dibdib niya na para bang luluwa na anytime sa suot niyang bra. "Paano mo naman nasabi na hindi ko kayang bilhin ang villa na ta?" Mahinahong tanong ni Cyrus sa babae nang tignan niya ito. "Di mo ba alam sa sarili mo kung kaya mo nga o hindi? Not to mention 6 million kung makapaglabas ka ngayon ng 60,000 pesos, haangga talaga ako sa'yo." Fiona said with disdain. Kaha, natawa na lang ng bahagya si Cyrus dahil sa sinabi niya. Maya-maya ay tumalikod na siya para umalis. "I just know you couldn't afford it. Sinayang mo lang ang oras ko." Nang iinsultong sabi ni Fiona pagkakita niyang aalis na si Cyrus. Naturally, hindi na pinansin ni Cyrus ang babae at dire-diretso lang siyang lumabas ng sales office. Umalis siya hindi dahil sa wala siyang pera para bilhin ang villa na ito, pero dahil hindi niya gusto ang location ng property. After all, napakayaman niya na ngayon. Kung talagang bibili siya ng bahay, dapat iyong sa the best na location at sa pinakamagandang subdivision. Siguro iniisip ng lahat ng naruroon na hindi na babagay si Cyrus sa villa. What they don't know is that it's the other way around. "Lindsay, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na." Naka-cross arms na sigaw ni Fiona kay Lindsay nang palabas na si Cyrus. "Ma'am Castro, end na po ng shift ko." Pabulong na tanong ng babae. "End ng shift?" The woman sneered and said expressionlessly, "Oo, off duty ka na and hindi mo na rin kailangan pang pumasok sa susunod cause you're fired." Dahil dinala ni Lindsay dito ang lalaki, pinagalitan si Fiona ng boss niya. Malamang hindi lang basta-basta mawawala ang galit ni Fiona kaya sa dalaga niya ito nilabas. Naestatwa sa gulat ang dalaga dahil sa sinabi niya, hindi makapaniwala. Maluha-luha na rin siya ngayon. "Ma'am ay," sabi niya para magpaliwanag. "Ano pang gusto mong sabihin?" "Ang sabi ko, tanggal ka na sa trabaho." "Napakahirap bang intindihin nun?" sabi pa ni Fiona. Ilang sandaling nag-alinlangan si Lindsay bago tuluyang umiyak at sumunod palabas kay Cyrus. Lindsay family condition is not good. A few years ago, nagkaroon ng malalang sakit ang papa niya kaya ang mama niya na ang bumubuhay sa kanila. Suma-sideline siya habang nag-aaral, hindi lang para may pambayad siya ng tuition niya kundi para na rin may maibigay sa pamilya niya. Kaya napaka-importante nitong trabaho na ito para sa kanya. Napatingin si Cyrus sa kanya nang mapansin niyang umiiyak siya. Pabulong na tinanong ito, "Bakit ka umiiyak?" "Hindi, okay lang." Nagpunas ng luha ang dalaga habang naglalakad. Pagkaraan ng ilang sandaling pag-aalinlangan, kuminto si Cyrus at nilingon si Fiona at saka nagtanong, "Why did you fire her?" "Ako ang manager dito. Kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo kung bakit ko siya tinanggal?" The woman replied contemptuously, "Sir, hayaan niyo na po. Umalis na lang tayo." Pagmamakaawa ni Lindsay habang hinihila ang braso ni Cyrus. Tinignan saglit ni Cyrus ang dalaga pero wala siyang balak umalis. On the contrary, dire-diretso siyang naglakad pabalik sa kinatatayuan ni Fiona at pagkatapos ay blankong nagtanong. Walang ginawang mali si Lindsay. "Bakit mo siya tinanggal sa trabaho? Sino ka ba? Kailangan ko pa bang magpaliwanag sa'yo?" Naiinis na sigaw ni Fiona. "Sa akin hindi, pero kay Lindsay oo. Kung hindi mo ta gagawin, pupuntahan ko ang boss mo." Sagot naman ni Cyrus. "Gusto mo ng paliwanag, hindi ba?" Umisi si Fiona at sinabi, "Sinisante ko siya kasi incompetent siya sa trabaho niya. Kung sino-sino na lang ang dinadala niya dito sa opisina.
It greatly affects our image. Isa pa tagabigay siya ng flyers, di ba? Hindi niya ba kayang i-differentiate kung sino ang kayang bumili ng binibenta naming properties sa hindi? So, sa tingin mo ba sa ginawa niyang yan, I will let her stay here? You don't think she's capable? Mahinang tanong ni Cyrus. Oo, kahit na ang isang tulad mo ay dinadala niya dito. If you still think, bibilhin ko na yung villa. Pag-interrupt ni Cyrus bago pa man matapos ng babae ang sasabihin niya. Anong sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Yana nang nag-register na sa utak niya ang sinabi niya. Gulat na gulat at hindi makapaniwala. I said bibilhin ko na ang villa. Kalmadong inulit ni Cyrus ang sinabi niya. Kabanata 34. Transaction complete. Bibilhin mo ang villa. Saglit na natigilan si Yana dahil sa sinabing ito ni Cyrus. Pagkamaya-maya ay napahalakhak siya. Nagtawanan na rin ang ibang mga empleyado sa sales office na para bang narinig nila ang pinaka-nakakatawang joke sa buong mundo. Sir, it's not a big deal po. Maghahanap na lang po ako ng ibang trabaho. Umalis na lang po tayo. Touch na touch talaga si Lindsay dahil pinagtatanggol siya ni Cyrus. Pero alam niya rin na walang 6 million pesos ang lalaki para bilhin iyong bahay. Kaya hindi niya sineryoso ang sinabi niya. Have you laughed enough? Sa sandaling ito nagsalita si Cyrus para putulin ang tawanan ng lahat. Tinihil na rin ni Yana ang tawa. Tinignan niya siya mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay sinabi, gusto mo talaga itong bilhin. Because the villa itself is already at a bargain price, we don't accept loans. You can already pay in full. Ang deposit ay 2 million pesos at ang remaining 4 million ay dapat mabayaran within a week. Kung bibilhin mo talaga ito, magbayad ka na. 2 million down payment. Medyo gulat na tanong ni Cyrus. Oh, bakit? Can't take it out. Tanong ni Yana nang may pag-uuyam. Hindi na kailangan pa ng down payment. Magbabayad ako ng buo, Cyrus lightly said. Medyo nalito si Yana dahil sa sinabi niya kasi pakiramdam niya ay hindi talaga siya nagbibiro. Anak mayaman bata. This bold idea suddenly entered her mind but she soon got rid of it. Kung talagang rich kid siya, bakit siya nakasuot ng ganyan? Sir, please, umalis na lang po tayo. Dahil iniisip pa rin ni Lindsay na hindi kayang bilhin ni Cyrus ang bahay kaya hinihila niya pa rin ito palabas. Hindi ko pa nabibili ang bahay so bakit ako aalis? Malumanay na sagot ni Cyrus sa kanya. Pagkatapos ay tinignan niya si Yana at sinabi, ano pang tinutunga-tunganga mo dito? Kunin mo na ang mga papeles. May pera ka talaga? Naguguluhang tanong ni Yana. Smack! As an answer, Cyrus carelessly threw the black card of the Philippine bank that Jonathan gave him to the coffee table. He said, 6 million. Just swipe the card. Pagkasabi niya nito, lahat ng mga customers at mga empleyado na nasa office ay napatingin sa kanya. Lahat sila ay hindi makapaniwala. Who would have thought that a shabby young man dressed like him would buy a 6 million peso villa at one go? Lahat ng mga karaniwang nagpupunta dito ay ang mga mayayaman sa syudad nila. Pero kahit na ganun pa man, ngayon lang sila nakakita ng tao na bibilhin ng buo ang isang property. Anong klaseng card ta? Bakit ngayon lang ako nakakita nito? Nagtatakang tanong ni Yana nang makita niya ang black card. Sa buong Pilipinas, hindi hihigit sa 10 mayayamang tao ang mayroon ng black card ng Philippine Bank. One of them is a person with a total net worth of 100 billion pesos. Kaya normal lang kung hindi pa nakakakita ang isang ordinaryong tao ng ganitong card. Let alone her, kahit ang ibang mayayaman na nandoon sa office ay hindi alam ang tunay na halaga ng card na ito. Does it matter to you kung anong klaseng card ta? Pwede bang i-swipe mo na lang? Umupo si Cyrus sa sofa at napakakalmadong sumagot. Sa simula pa lang sinabi na ni Jonathan na ang card na ito ay walang consumption limit. Kahit na ilang milyon pa iyan, pwede pa rin itong magamit. Ito ang unang pagkakataon na magagamit niya ito. Ilang segundong nag-alinlangan si Yana bago niya tawagin ang isang staff para dalhin ang POS machine sa kanya. A few moments later, she typed in the 6 million amount on the machine and then softly said to Cyrus, "Please enter the password." Kinuha ni Cyrus ang POS machine at nilagay ang password na sinabi ni Jonathan sa kanya. Sa mga sandaling ito, nakatutok ang atensyon ng lahat ng mga taong nasa opisina kay Cyrus. Lahat naghihintay sa kung ano ang mangyayari. They all want to know if what he said about paying the full amount in one lump sum is true or not. Si Lindsay naman ay nakatitig kay Cyrus ng may pagdududa. Pakiramdam niya ay hindi nga siya nagbibiro. Ding! Transaction complete. Kahit na hindi ganun kalakas ang tunog ng machine, parang naka-speaker na umalangaw-ngaw ito sa buong opisina. Lahat sila ay nanlalaki ang mga mata dahil sa gulat. Sino ba talaga ang mag-aakala na magbabayad nga talaga ng buo si Cyrus?
Marami naman kung tutuusin ang mga nagbabayad ng buo when it comes to buying a house. But this is their first time seeing someone as young as him and shabbily dressed do the same. Ang nakakagulat pa ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pagkatanong niya ng presyo ay diretsyong swipe na agad ng bank card niya. Kung ibang tao ito, at least magtatanong pa sila kung ano ang mga amenities at kung ano-ano pa ng villa, di ba? Personal na puntahan ang bahay para maobserbahan ito bago mag-swipe ng card, di ba? Pero siya hindi. Ang lahat ng nandoon ay nagbago ang tingin sa kanya. Lalo na ang mga kababaihan. Parang hinuhubaran na siya ng mga mata nila eh. Lahat sila ay nagkaroon ng ideya kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang rich kid o anak ng mayaman. Siyempre, ang pinaka-shock talaga ngayon ay sina Lindsay at Yana. Lindsay stared at Cyrus with dull eyes. Paano niya may expect na ang taong basta niya lang nakita sa kalsada ay isang anak mayaman pala? Bago niya pa man marinig ang mga salitang transaction complete, naniniwala siya na hindi niya talaga mabibili ang villa. As for Yana, her expression on her face right now is really a sight to see. Iniisip niya ang mga inasal niya kanina. Hindi talaga siya makapaniwala ngayon at biglang nagbago ang tingin niya kay Cyrus. Ngayon lang niya napagtanto na si Cyrus na sobra niyang minaliit kanina lang ay isang anak mayaman pala na siguro once in a lifetime niya lang makikilala. Okay na ba? Sa sandaling ito bigla siyang tinanong ni Cyrus. Yes po, Yana replied in a trance. Ngayon ay wala na siyang lakas ng loob para tumingin ng diretso kay Cyrus kaya naghihintay lang siya ng opportunity para makaalis dito at i-adjust ang emosyon niya. Sir, kukunin ko na po ang mga papers. Nauutal-utal na sagot ni Yana. Okay, he nodded. Agad na umalis si Yana. Naiwan namang nakaupo sa sofa si Cyrus at tahimik lang na naghintay. Everyone is staring at him with a strange expression. Lahat ng mga kalalakihan ay punong inggit at ang mga babae naman sabik na sabik, excited na makipag-hook up sa kanya. Si Lindsay lang ata ang hindi pa rin nakaka-get over sa mga nangyari. Feeling niya ay nananaginip pa rin siya ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yana na dala na ang mga paperworks. She leaned down and said to him in a charming voice, Sir, ito na po ang mga papeles. Pirma niyo na lang po ang kulang. Walang nakakaalam kung sinadya ba talaga ni Yana ito o hindi pero pagbalik niya. Hindi na nakabutones ang pinakataas ng blouse niya. Kitang-kita na ng lahat ang maputi at makinis niyang cleavage na talaga namang kaakit-akit. Kailan ko ba sinabing para sa akin ang bahay na ta? Do you think this house suits me? Kalmadong sabi ni Cyrus habang nakatingin sa cleavage na nasa harap niya. Hindi nga po nababagay sa iyo ang bahay na ta, sir. Ipamimigay niyo po ba ito? Nalilitong tanong ni Yana. Natigilan ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Cyrus. After all, kakabayad lang niya. Kung hindi niya ito binili para sa kanya, ibibigay niya ba ito sa iba? Nagsimula silang mainggit. Naiinggit sila sa kung sino mang maswerteng tao ang mabibiyayaan ng villa. Worth 6 million pesos. Lindsay, come here. Just then, Cyrus suddenly called. Kabanata 35. Maging sugar baby ko. Biglang nagulat si Lindsay pagkarinig niya ng sinabi ni Cyrus. Pati si Yana ay naguguluhan din. Sabi niya hindi daw siya ang titira sa bahay na ito. Well, kung hindi siya, edi ibig sabihin ibibigay niya ito sa iba. Pero bigla niya namang tinawag si Lindsay. Biglang may pumasok na idea sa isipan ni Yana ngayon. Ibibigay ba ni Cyrus ang villa na ito kay Lindsay? Ang isang babae naman ay tulala na nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya. Nanlalaki pa rin ang mga mata niya sa gulat. Hindi pa rin makaget over doon sa pagbili ni Cyrus ng villa. Feeling niya na nasa isa siyang panaginip. Lindsay, ano pang ginagawa mo? Bakit hindi ka pa pumunta agad dito? Nakakunot nung sigaw ni Yana nang makitang parang ewan lang na nakatayo pero doon si Lindsay. Yes po, ma'am. Mabilis na samgot si Lindsay at saka kabadong naglakad sa harap ni Cyrus. She timidly said, Sir, may kailangan po kayo. Ikaw ang pumirma. Napakakalmadong sabi ni Cyrus habang nakaupo pa rin sa sofa. Lahat ng nakarinig sa sinabi niya ay halos magkagulo sa gulat. Lahat sila ay hindi makapaniwala. Malinaw pa sa sikat ng araw ang kung anong gustong iparating ni Cyrus sa sinabi niyang ito. Isa lang ang ibig sabihin nito. Gusto niyang ibigay ang villa sa babae. No one ever expected na si Cyrus na mukhang pulubi ay talagang makakabili ng villa na ito. Ang malala pa pagkatapos niya itong mabili hindi pala siya ang titira dito. Kundi si Lindsay na kakakilala niya palang not even 2 hours ago. Everyone who comes here must be a rich person with good family conditions. However, this is really the first time they met a wealthy person like him. One random expenditure cost 6 million pesos. Tapos ibibigay pa sa isang stranger. Nakakabilib talaga, hindi may pinta ang mga mukha ng lahat ng nanonood kay Cyrus ngayon.
Hindi talaga sila makapaniwala, feeling nila nasa isang gag show sila ngayon at pinaprank sila. Kung hindi lang nila personal na nakita ang mga nangyari, malamang hindi sila maniniwala na nangyari nga talaga ito sa totoong buhay. To be honest, parang wala lang talaga kay Cyrus ang 6 million pesos na iyan. Pero hindi naman siya yung tipo ng tao na basta-basta na lang magbibigay ng ganun kalaking halaga sa hindi niya kilala. Pero dahil hindi niya gusto ang lokasyon ng bahay kahit bilhin niya ito hindi niya parentay tirhan, so might as well give it away. And the reason why si Lindsay ang pagbibigyan niya nito, well, it's because nakikita niya ang dating siya sa babae. Silang dalawa ay may isang pagkakapareho at iyon ay ang pagmamaliit sa kanila dahil mahirap lang sila. Anong ibig niyo pong sabihin, sir? Sa inyo po yung villa. I can't sign it. Hindi pa siguro lubos maintindihan ni Lindsay ang gustong gawin ni Cyrus ngayon kaya pautal-utal siyang sumagot. Hindi sa akin ang bahay na ta, it's yours. Cyrus replied in a light voice as he stared straight into her eyes. It's mine. Hindi na naman gumagana ang utak ni Lindsay ngayon. Yes, ibibigay ko sa'yo tong villa. Tumango ng bahagya si Cyrus. Hindi na maipaliwanag ngayon ang nararamdaman ni Yana habang nakatitig kay Cyrus. Nagsisisi siya sa inasal niya kanina. Sana inasikaso niya na lang siya ng maayos at hindi siya makailang beses nil-8. Yana, who is 27 years old, worked in the sales office for 5 years before finally reaching the managerial position. Sa 5 taon na ito, na-realize niya na para mabuhay sa society ngayon, kailangan mo ng magandang economic status. So kahit na napakaraming nanliligaw sa kanya, wala man lang sa kanila ang sinagot niya kasi feeling niya hindi nila maibibigay ang mga gusto niya. Kahit noon pa man gusto niyang makatagpo ng isang napakayamang lalaking pakakasalan siya at titira sila sa isang malapalasyong bahay. Para sa kanya, sa ganitong paraan lang magiging perfect ang buhay niya. Ang hindi lang niya lubos akalain na oo. Makakatagpo nga talaga siya ng isang napakayamang lalaki pero sinayang niya ang chance niya. He is young, rich, and good looking. Siya ang Prince Charming na pinapangarap ni Yana. Sa makatuwid sobra-sobra ang pagsisisi niya ngayon. Nagsisisi siya kung bakit hindi niya inayos ang pakikitungo sa kanya. Kung hindi lang siguro ganun ang inasal niya kanina. Malamang sa kanya ibibigay ni Cyrus ang villa at hindi kay Lindsay. Sir, napakamahal po nitong villa and ngayon lang po tayo nagkakilala. Bakit niyo po sa akin ibibigay ta? Nang mag-sink in na sa utak ni Lindsay ang sinabi ni Cyrus, ang unang reaksyon niya ay hindi excitement at happiness kundi pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang binigyan ng villa ng lalaki. Wala lang, gusto ko lang ta ipamigay sa iba. Since ikaw ang nagdala dito sa akin, that means it's fate. I also feel na nangangailangan ka ng pera ngayon kaya after mong pirmahan ang mga papeles pwede mong ibenta ang villa para naman gumanda ang buhay mo ngayon. Mabagal na sabi ni Cyrus. She stared at him with her beautiful eyes. Alam niya sa sarili niya na walang libre sa mundong ito. Since binibigay ni Cyrus sa kanya ang villa at siguradong may gusto siyang kapalit. As for anong kapalit iyon, may pumasok na ideya sa utak niya. Pero 6 million pesos. This is such an unimaginable amount for her. Kung talagang mapapasa niya ang halagang ito, hindi lang niya mapapagamot ang papa niya, may ahon niya rin sa hirap ang buong pamilya niya. Hindi na rin siya kailanman mamaliitin pa ng kahit sino. If this is indeed the case, feeling niya worth it ang anumang pagbabayaran niya. Mabilis na nagdesisyon si Lindsay. Pabulong siyang nagtanong, "Sir, sure na po ba kayo?" Oo. Bahagyang tumango si Cyrus. Hindi na nag-alinlangan pa si Lindsay nang makita niya siyang tumango. Agad niyang pinirmahan ang mga papeles sa lamesa. Nang makita ng lahat na pumirma na siya, halos kumulubot na ang mga mukha nila dahil sa inggit. After all, para sa kanila parang nanalo na rin siya sa loto. Habang si Yana naman ay todo-todo na ang pagsisisi ngayon. Kung hindi lang dahil sa katangahan niya, edi sana siya ang pumipirma ng mga papeles ngayon. Dahil buo itong binili ni Cyrus, wala nang kaskuos balungos pang nangyari. Ilang minuto lang ang nakalipas bago matapos ni Lindsay ang property turnover sa tulong ng isang empleyado. Siya na ang tunay na nagmamay-ari ng villa ngayon. Inggit na pinapanood ng mga tao si Lindsay. Lahat sila ay nag-iisip na sana sa kanila na lang nangyari ang bagay na ito. Nang makita ni Cyrus na natapos na ni Lindsay ang transaction, tumayo na siya at lumabas na ng opisina. Parang hindi niya ata napansin ang flirting na ginagawa ni Yana para makuha ang atensyon niya. Agad na sumunod sa kanya si Lindsay pagkakita niya sa ginawa niya. Nahihiyang sinabi sa kanya ng babae, "Sir, maraming salamat po talaga." "You're welcome." Malumanay na sagot ni Cyrus. Ito po yung number ko. Pwede niyo po akong tawagan anytime." Nahihiyang sabi niya pagkatapos niyang kunin ang isang papel na inabot niya kay Cyrus.
Anong gagawin ko dito? Nalilitong tanong ni Cyrus. Yes, ano? Since binigyan mo ako ng ganito, don't you want ka? Parang kamatis na sa pula ang mukha ni Lindsay at hindi niya magawa pang sabihin ang iba pa niyang sasabihin. Anong gusto ko? Naguguluhan pa rin si Cyrus. Hindi ba't gusto mo akong maging sugar baby? Finally, nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob para sabihin ito. Maging sugar baby ko. Napatulala na lang si Cyrus habang nakatitig kay Lindsay, hindi alam kung anong sasabihin. Kabanata 36, Fiona's Plan. Tulalang nakatitig lang si Cyrus kay Lindsay. Hindi niya inaasahan na iisipin ng babae na ang dahilan kung bakit niya binigay sa kanya ang villa ay dahil sa gusto niya siyang maging sugar baby. When in fact, wala naman talaga siyang pakay na ganon. Sir, don't worry po. Never been touched or kissed po ako. Wala pa po akong naging boyfriend. Nagmamadaling dagdag pa ni Lindsay matapos makita na wala pa rin siyang imek. Inilatis siya ni Cyrus mula ulo hanggang paa. In fairness, she is good-looking girl, a nice body. She was gifted a set of generous chest. Her legs are long and slender, and her waist is slim. Maliit ang mukha niya parang manika. Kaso dahil sa suot niyang damit hindi ito masyadong nagbibigay ng pansin. Hindi man siya may kukumpara kay Margox, at least mas lamang pa rin naman siya kay Faye. Kung siya pa rin ang dating Cyrus, siguro baka matukso talaga siya kapag may ganitong kagandang babae ang kusang nag-o-offer sa kanya ng sarili niya. Ang kaso niyan, nakita na niya si Margox ngayon. Kahit na mag-fiancé lang sila in-name, ayaw pa rin niya maugnay sa ibang babae. At least hindi siya gagawa ng ikakasama ng mapapangasawa niya if Margox did the same. I think you misunderstood my intention. Sagot ni Cyrus sa wakas pagkatapos niyang mag-alinlangan ng ilang segundo. Misunderstood? Nalilitong tanong ni Lindsay. Wala talaga akong ibang intensyon bukod sa awa dahil binubuli ka nila. Siguro para sa'yo napaka-expensive nito pero para sa akin wala lang ito. Parang ganito, nakita ko na wala kang pamasahe pauwi kaya binigyan kita ng pera pamasahe. Wala talaga akong hinihinging kapalit. Mabagal na paliwanag ni Cyrus habang nakatingin kay Lindsay. Ang mga sinabi niya namang ito ay narinig ni Fiona nang malapit na siya sa pwesto nila. Napasinghap na lang siya sa gulat dahil sa narinig niya. This is her first time hearing someone compare loose change to a 6 million peso worth villa. That is just such an absurd comparison, okay. Hindi lang siguro lubos maisip ni Fiona na para kay Cyrus wala ngang pinagkaiba ang 6 million pesos sa 12 pesos na pamasahe sa jeep. Sir, wala po talaga kayong balak na gawin akong sugar baby? Paninigurado ulit na tanong ni Lindsay. Wala nga, marahan siyang umiling. Kung ganun hindi ko po matatanggap ang binibigay ninyo. Mahinang pagtanggi ni Lindsay pagkatapos niyang mag-alinlangan. Why? Nagtataka niyang tanong. I don't think I deserve it. Bigla niyo na lang po akong binigyan ng villa ng walang dahilan. Hindi ko po ito kayang tanggapin. Halos bumubulong na si Lindsay ngayon habang sinasabi ito. I already told you na wala nga lang sa akin ang pagbili ko nito. Hindi mo kailangan makonsensya. Wala nang magawa si Cyrus ngayon kundi mapailing na lang. Hindi niya inaasahan na mahihirapan siyang kumausap sa babae. Hindi niya tatanggapin ang bahay kung hindi niya naman pala siya gagawing sugar baby. Ito ang unang beses na nakakita siya ng isang babae na nagkukusang maging isang sugar baby niya. Dati noong walang-wala pa siya, lahat ng mga kababaihan ay minamaliit siya kahit na si Faye na girlfriend niya pa dati. Ito na siguro ang pagbabagong dala ng pera sa kanya. Pero, Lindsay, bakit ang ignorante mo? Kung gustong ibigay ni Sir De La Cruz sa'yo ang villa, tanggapin mo na lang. Huwag ka nang mag-inarte pa. Sa sandaling ito, nakarating na si Fiona sa tabi ni Lindsay at marahan na pinagsabihan siya. Ma'am Castro, hindi ko po talaga kayang tanggapin ito. Kung gusto talaga ni Cyrus na maging sugar daddy niya, pwede niya pa itong matanggap. Tutal kapalit naman ng bahay na ito ang katawan niya. Pero dahil wala naman talaga siyang ganoong intensyon sa kanya, hindi niya magawang pumayag na kunin na lang ang villa. Lindsay, if I remember it right, hindi ba't may sakit ang papa mo? At wala kayong pera para may ipang pa-opera sa kanya. Now, if you sell the house, pwede mo nang pa-operahan ang papa mo, diba? Sabi pa ni Fiona. Natigilan si Lindsay dahil sa sinabi niyang ito. Pagkatapos ay napatingin siya kay Cyrus. Don't worry, since binigay ko sa'yo to, wala na akong balak bawiin ito. It's yours now, you can do whatever you want with it. Sabi ni Cyrus. Ilang segundong nakatitig si Lindsay kay Cyrus bago siya super excited na nagsalita. Sir, maraming salamat po talaga. Hindi ko po talaga alam kung paano po kayo pasasalamatan. No need to thank me. Malumanay na sagot ni Cyrus saka naglakad palabas. Parehong sinundan siya ng dalawang babae palabas. Lindsay, mauna ka na.
May sasabihin pa ako kay Sir De La Cruz. Sabi ni Yona nang makita niyang wala pang balak umalis ang isang babae. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, hindi na nagsalita pa si Lindsay. Tumalikod na lang siya at bumalik sa opisina. Sa kabilang banda pa cute na tinawag ni Yona si Cyrus. Sir, wait lang po. May kailangan ka pa ba? Mahina kong tanong ni Cyrus nang marinig niya ang tawag sa kanya. Hindi maganda ang impresyon niya ngayon sa babae kaya wala siyang balak makipag-usap sa kanya. Sir, hindi po ba't nasabi niyo na hindi na babagay ang mga properties namin sa status niyo? Actually, may villa area po kami sa suburbs. Kung gusto niyo po, pwede ko po kayong dalhin doon para makita niyo. Bagong-bago po ang mga properties doon and maraming pagpipilian when it comes to house types and prices. Siguradong makakahanap po kayo ng gusto niyo doon. Sinadya ni Yona na lumapit ng husto sa binata at nagsalita sa pasweet na boses. Nagdidilim na sa susunod na lang siguro. Pagtanggi ni Cyrus pagkatapos niyang pag-isipan ito. Sir, I suggest na huwag na nating ipagpabukas pa. Puntahan na po natin at tignan ngayon kasi baka mamaya po niyan may nakabili na pala ng gusto niyong bahay. Tila nang aakit na sabi ni Yona na sinabayan niya pa ng pagkindat. Medyo nag-alinlangan ata si Cyrus dahil sa sinabi niya. Sa totoo niyan gusto talaga ni Yona na dalhin ang binata para tumingin ng mga bahay kasi alam niya na from here to there may halos 1 oras na biyahe. Kung matapos man sila tumingin siguro mga nasa 10:00 na iyon ng gabi. In this way, she can ask him to drive her home. And kapag nasa bahay niya na ang binata, pwede niyang sabihin doon na lang siya matulog kasi gabing-gabi na. At that time, if tama ang timing niya, pwedeng may mangyari sa kanila ni Cyrus. Napakaganda niya at may kaakit-akit na katawan. She feels that the moment she undresses in front of him, he won't refuse having S*X with her. Kabanata 37, Cat Account. Huwag na, may klase pa ako bukas. Saka hindi rin naman ako nagmamadaling bumili ng bahay. Habang nasa kalagitnaan pa ng pag-iisip si Yona kung paano niya aakitin si Cyrus kapag nasa bahay niya na sila. Bigla namang nagsalita ang binata dahilan kung bakit naudlot ang pagpapantasya niya. Biglang napatigil si Yona dahil sa sinabi niya mayroong hindi maintindihan na emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Sir, ayaw niyo po ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Yona. May gagawin pa talaga ako. Sige, alis na ako. Malumanay na sagot ni Cyrus pagkatapos ay naglakad na palayo. Hindi talaga siya nagmamadaling bumili ng bahay ngayon kaya para sa kanya. Useless din kung pupuntahan talaga nila yung subdivision ngayon. Hindi rin niya naisip na may binabalak gawin ang babae sa kanya. Agad na pinigilan ni Yona si Cyrus nang makita niyang aalis na talaga siya. Pabulong niyang sinabi sa lalaki. Sir, pasensya na po talaga sa nangyari kanina. Hindi ko po dapat sinabi ang mga yun sa'yo. Ayos lang, hindi ko naman dinidibdib ang mga sinabi mo. Sagot ni Cyrus nang nilingon niya si Yona. Even so, I'm so sorry po talaga. Habang nagsasalita siya sinadyang magbaw ng malalim ni Yona dahilan kung bakit ang cleavage niya ay kitang-kita ni Cyrus. Hindi na iwasan ni Cyrus na mapatigil nang makita niya ang cleavage niya. Nang makita naman ni Yona ang naging reaksyon niya, napasigaw siya ng success sa isipan niya. Mas lalo niya pang ang nilapit ang dibdib niya sa binata na para bang yayakapin siya. Ngunit hindi inaasahan ni Yona na sa sandaling ito tumalikod si Cyrus at dirdiretsong naglakad palayo. Nawalan siya ng balanse kaya napatili na lang siya bago siya tuluyang mapaupo sa lupa. Napalingon si Cyrus nang marinig niya ang sigaw niya at pagkatapos ay mahinang nagtanong. Okay ka lang? Oh, okay lang. Nawalan lang ng balanse. Iniling niya ang ulo niya at saka iniunat ang isang kamay para bang hinihiling sa binata na tulungan siyang tumayo. Pero hindi napansin ni Cyrus ang ginawa niyang ito. Matapos malaman na ayos lang siya at nagpatuloy siya sa paglalakad. The woman is left sat on the ground with dull eyes, her hopeful expression collapsing almost instantly. Hindi niya maintindihan kung bakit parang wala lang kay Cyrus na may isang maganda at sexing babae na nag-flirt sa kanya. Wala bang epekto ito sa kanya? Bakla ba siya? Napasigaw na lang siya sa inis habang nakalupasay pa rin sa kalsada. Lindsay just so happens to see this scene. Nang i-propose niya sa binata na maging sugar baby niya, tinanggihan siya nito. This made her think na baka hindi siya qualified maging sugar baby niya. After all, napakayaman niya, so baka napakaraming mas magandang babae kesa sa kanya ang nakapaligid sa kanya. Normal lang siguro na hindi man lang nagdalawang isip tanggihan ng isang ordinaryong babae na tulad niya. Ang hindi niya lang inaasahan ay kahit na ang mala supermodel na manager niya ay hindi rin papansinin ni Cyrus. Sobrang na-curious tuloy siya sa kung sino nga ba talaga ang lalaki. He could spend so much money at once and become and stoic in the face of seduction. Just who is he?
Sa kabilang banda nang makaalis na siya ng sales office pumara si Cyrus ng taxi at umuwi. Ang pakikipagkita niya kay Margox ay umabot hanggang hapon pagkatapos ay nagtagal siya doon sa sales office hanggang sa gabihin na siya. Kaya naman halos alas 9 na ng gabi siya nakauwi. Pagka-uwi naligo lang siya at nagpalit ng damit saka humiga sa kama niya at nag-cellphone. Alas 9 na ngayon just in time sa live ni Roxanne. He habitually click open the SF Live app. Nang nasa homepage na siya ng platform nalaman niya na 80% ng mga live streamers doon ay may nakalagay na "Hello, the past is over" sa description ng mga video nila. Obviously, si Cyrus ang tinutukoy nila dito. Ito ang gamit niyang account ng rewardan niya ng ilang milyon si Roxanne kaya naman nalaman ng ibang mga live streamers ang existence niya na napakagalante niya magbigay. Malamang gusto rin nila na panoorin ni Cyrus ang live nila. At ngayon napakaraming viewers ang nakasunod sa kanya. Basically kung anong live ang pinapanood ni Cyrus dadami ang mga nanonood doon. Kaya naman kung sino ang papanoorin niya nagiging sikat ito. Hindi siya interesadong manood sa ibang streamers kaya naman iyong pinapanood niya lang ay ang kay Roxanne. Ang dalaga ngayon ay maganda at kahali-halina pa rin. Nakakonsentrate lang siya sa pagkanta niya. Dahil sa malaking reward ni Cyrus sa kanya dati maraming audience ang na-curious sa live ng dalaga. Magaling siya kumanta, ang boses niya ay napakasarap pakinggan kaya naman palaging marami ang viewers niya. After he entered the live may kakaibang pangyayari ang pumukaw ng atensyon niya. Wala man lang may bumati sa kanya. You know, every time na makikita ng mga viewers ang username niya sa live ni Roxanne babaho ang mga bati nila sa kanya sa comment section. Kahit na si Roxanne ay I-mention niya. Pero iba ang nangyari ngayon. Parang wala man lang nakapansin sa kanya. Pero hindi na niya ito masyadong inisip pa. Mabuti nga na walang may nakapansin sa kanya kasi every time na manunood siya sa live ni Roxanne ang daming nagchat-chat sa kanya. It's either para umutang ng pera at nakikipagkaibigan, iniimbitahan siya para kumain o di kaya mga female streamers na nagsesend ng nudes nila. From the last time na nagbigay siya ng ilang milyong rewards kay Roxanne halos gabi-gabi na siyang nagbibigay ng donation para mag-improve ang popularity niya. Pero hindi na ganun kalaki ang halaga, mga nasa 10,000 to 20,000 pesos lang ganun. After all, napaka-intimidating naman kung palagi siyang nagbibigay ng ilang milyon as rewards. Ngayon plano niya sanang mag-donate sa dalaga bago matulog kaso noong pipindutin niya palang ang donate button may kakaibang nangyari. Nang pinindot niya ang donate button nag-pop up ang login page. Nag-log out ba ako dito? Nagtatakang tanong niya sa sarili habang nakatitig sa login page. Pagkatapos ay nilagay niya ang username at password niya bago niya pinindot ulit ang login sign. Pero lumabas ang notification na mali daw ang password na nilagay niya. O palagi kong ginagamit ang birthday ko as password ko Paanong nagkamali ta? Nakakunot noong bulong ni Cyrus sa sarili niya. Kahit noon pa man ito na ang ginagawa niya. Kahit na anong account ang ginagamit niya laging birthday niya ang ginagamit niyang password para hindi niya ito makalimutan. Wala namang mananakaw sa kanya Kaya hindi siya natatakot na baka ma-hack ang account niya. Makalipas ang ilang minuto, ilang beses niyang tinype ang password niya pero ganun pa rin ang resulta. Password incorrect pa din daw, kailangan niyang ilagay ang cellphone number niya kung gusto niyang palitan ito. Ang kaso niya nang ni-register niya ang account na ito hindi niya nalagay ang number niya. Meaning wala siyang ibang paraan para ma-recover ang account niya ngayon. Pagkaraan ng mahabang panahon pinoprompt pa rin ng system na mali pa rin ang password na nilagay niya. Sumuko na lang siya at hindi na umasa pang ma-recover niya pa ang account na ito. Gumawa na lang siya ng panibago at pinangalanan niya ito ng The Past is Over 02. Anyway, wala namang pera sa account niyang iyon kaya hindi siya nanlulumo. Talagang sinigurado niya na nakalagay ang cellphone number niya sa bagong account niya para hindi na maulit pa ang ganito. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, nagpunta siya ulit sa live ni Roxanne para mag-donate kaso biglang may special notification na lumabas. The Past is Over sent 5 meteors to Roxy. Come and watch quickly. Nagulat siya nang makita niya ito. Ang mga viewers sa live ni Roxanne ay nagsimulang magpaula ng mga comments. Lahat ay puro The Past is Over. Agad na tinignan niya ang profile ng account na ito at nalaman na ito ang account na hindi niya mabuksan kanina. Ibig sabihin may ibang gumagamit nito at nagpapanggap na siya. Nahack talaga ako. Naguguluhan niyang bulong habang nakatitig sa screen ng cellphone niya. Wala namang pera sa account na iyon kaya bakit may manghahack nito? Kabanata 38, Swindling. Nakatitig lang si Cyrus sa cellphone niya habang nakahiga sa kama niya. Pumasok ulit sa isip niya na kahit anong gawin niya hindi niya talaga magawang mag-login sa original account niya. Tapos ngayon malalaman niya na may gumagamit pala nun at nagpapanggap na siya. Ibig sabihin nahack nga talaga siya.
Pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit may manghahak ng account niyang iyon ay wala namang pera doon. Anong rason ng hacker? Hindi kaya yung Prince Cabral na yun ang nanghack sa akin? Hula niya, pero agad niya din naman itong winaksi sa isipan niya. Nalaman niya kasi kagad na hindi ginagamit ng impostor niya ang account niya para mag-promote ng ibang female streamers. From what Roxanne told him about Prince Cabral's company, malamang gagamitin niya ang kasikatan ng username niya para i-publicize ang mga talents ng kumpanya niya. Pero itong nagnakaw ng account niya ay after mag-donate kay Roxanne ay agad namang nag-offline. Dahil dito nalilito siya sa kung anong pakay ba talaga ng hacker. Ilang beses siyang naghanap ng solusyon pero ganun pa rin. Wala pa rin siyang makita kaya naisip niya na patayin na lang ang cellphone at matulog na. Ring! Biglang tumunog ang cellphone niya. Tinignan niya ito at nakita na nag-send ng voice message si Roxanne. Agad niya naman itong pinakinggan. Cyrus, tulog ka na, may good news akong sasabihin sa'yo. Her seductive and charming voice sounded. Bakit anong meron? Hindi pa ako natutulog. Mabilis na reply niya. Bang bang bang. Wala pang isang minuto nang i-send niya ito nang narinig niya ang katok sa pinto. Agad siyang tumayo mula sa pagkakahiga at binuksan ang pinto. Nakita niya si Roxanne na nakatayo sa labas. Siguro dahil kakatapos niya lang mag-live kaya nakasuot lang ng napaka-casual na damit ang dalaga. Hindi siya ganun kadumir katulad sa live niya. Mas naging sexy pa nga siya tignan eh. Nakasuot siya ng white off-shoulder t-shirt. Medyo see-through ang damit kaya medyo kita ang black na bra na suot niya. Sa pang-ibaba naman nakasuot lang siya ng miniskirt at pink na sapatos kaya naha-highlight ang makinis at maputi niyang mga legs. Her chosen wardrobe really makes her look charming. Bakit ang saya mo ngayon? Nakangiti niyang tanong nang makareact na siya. Walang ano-ano'y pumasok ang dalaga sa kwarto niya at direktang umupo sa kama niya. Nakangiti rin siya nang sumagot siya, hulaan mo kung anong sasabihin ko sa'yo. Nanalo ka sa loto. Pabulong niya namang sagot. Noong nakaraan yun nung may mayamang nag-reward sa akin ng ilang milyon. Yun parang nanalo na ako sa loto nun. Nakapout na sagot ng dalaga. Kung ganun anong sasabihin mo sa akin? Tanong niya pagkatapos niyang matigilan saglit. Hulaan mo kasi okay. Bibigyan kita ng clue. Related ito sa nangyari sa live ko. Nakasimangot na sabi ni Roxanne nang makitang hindi naman siya nagse-seryoso. May kinalaman sa live mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Cyrus. Yes, about doon sa mayamang nagdo-donate sa akin. Patuloy na pagbigay ng hint ni Roxanne. A bad premonition suddenly came to his mind after hearing her words. He quickly asked, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Nabayan bakit ang KJ mo? Forget it, sasabihin ko na lang sa'yo. Tinignan niya si Cyrus bago sinabi, alam mo ba yung nagbigay sa akin ng ilang milyong rewards? Yung the past is over. Oo, alam ko. Tumongo siya. Paanong hindi niya malalaman iyon siya iyon? After nun medyo nakonsensya ako kaya ilang beses ko siyang chinat para yayain kumain sa labas kaso hindi niya ako pinapansin. Pero ngayon nag-reply na siya. Excited na tili ni Roxanne. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Cyrus pagkarinig ng sinabi niya. Sa wakas alam niya na ang pakay ng nanghack ng account niya. Hindi dahil sa pera kundi dahil pala para kay Roxanne. Bakit hindi ka man lang excited? Nagtatakang tanong ng dalaga nang makita ang seryoso ng mukha niya. Bakit naman ako may excite kung magkikita kayo nun? Wala naman siyang binibigay na kung ano sa akin. Wala sa isip na sagot ni Cyrus. Sa mga sandaling ito, punong-puno ang isipan niya sa kung sino ang nag-hack ng account niya kaya wala siya sa mood kung mausap sa dalaga. Hindi lang siya nakipag-chat sa akin, in-add niya din ako sa WeChat. Sabi ko ililibre ko siyang kumain at pumayag siya. Patuloy pa ni Roxanne. At gusto mo pa talaga siyang yayain kumain ha? He asked with frown. Oo naman. Anong masama naman doon? Sagot ni Roxanne. Iniisip niya na dapat lang naman ang ginagawa niya. Hindi mo ba naisip na baka may balak siya sa'yo? Mahinang paalala ni Cyrus pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit. Anong balak niya sa akin? Natigilan saglit ang dalaga dahil sa sinabi niya pagkalipas ng ilang segundo. Kinagat niya ang malarosas niyang mga labi at sinabi, well, sa totoo lang naisip ko na yan. Kaya bukas kapag nakita ko na okay naman siya, I don't mind having a relationship with him. Parang may sumabog na bomba sa gilid ng tenga ni Cyrus nang narinig niya ang sagot ng babae. Hindi niya lubos maisip na may ganitong iniisip pala ang dalaga. Okay lang sa kanya na makipagrelasyon sa kanya. Pero hindi niya alam na impostor niya lang ang kikitain niya bukas. Ang taong nanghack sa kanya ay nagbigay lang ng 10,000 to 20,000 pesos donation pero kapalit na noon ay ang goodwill ni Roxanne. Napaka-cost effective nga naman ng ganitong plano. Kahit na wala siyang balak ipaalam kay Roxanne kung sino nga ba talaga siya. Hindi niya naman kayang tiisin na lokohin siya nang nagpapanggap na siya.
Kaya ngayon bigla niyang naisip na sabihin sa dalaga ang totoo. Ang inaalala niya lang ay kung papaniwalaan ba siya ng dalaga kung sabihin niya sa kanya na siya talaga si The Past Is Over. After all, para kay Roxanne isa lang siyang dukha. I don't know who he really is. Ilang taon na kaya siya? Guwapo ba siya at matangkad? Sa sandaling ito hindi alam ni Roxanne ang nasa isip ni Cyrus. Her pretty face is full of longing, imagining her meet up with The Past Is Over. Paano kung makita mo na pangit pala siya at matanda na? Medyo natatarantang tanong ni Cyrus. Kung gano'n na nga, ibabalik ko lahat ng pera niya. Nakakahiya naman kasi tanggapin yun ng walang kapalit. Mabagal na sagot ng dalaga. Mas lalo pang aatang natamimi si Cyrus dahil sa naging sagot niya. Napakasimple lang ng ibig sabihin niya. Kung gwapo at kasing edad niya lang ang lalaki, papayag siyang makipagrelasyon doon sa nagnakaw ng account niya. Pero kapag pangit naman at matanda na, ay ibabalik niya lahat ng perang binigay niya sa kanya. Pero lahat ng perang iyon ay galing kay Cyrus. Although he doesn't care about the money, he is still very uncomfortable giving it to an outsider for nothing. Case. Huminga ng malalim si Cyrus pagkatapos ay mahinang sinabi kay Roxanne, actually, may hindi ako sinasabi sa'yo. Ano yun? Napakurap ang dalaga dahil sa seryosong ekspresyon ng binata. Ang totoo niyan, ako talaga si The Past Is Over. Direktang sinabi ni Cyrus ang kanyang pagkakakilanlan. Napatulala na lang sa gulat si Roxanne sa sinabi niya. Kabanata 39. Nag-iilusyon. Anong sabi mo? Nakakunot noong tanong ni Roxanne, gulat pa rin sa sinabi ng binata. Totoo nga, ako nga si The Past Is Over. Yung tao na nakachat mo ngayon ay nagpapanggap na ako. Para hindi maloko ang dalaga, walang choice si Cyrus kundi sabihin sa kanya ang totoo. Ilang segundong nakatitig lang sa kanya ang dalaga pagkatapos ay kumurap siya at humalakhak. Nang makita niya siyang tumatawa, mas lalo pa nga siguro nalito si Cyrus sa kung ano ang sasabihin. Kung tutuusin, inaasahan niya na naman na ganito ang magiging reaksyon ni Roxanne. Anong nakakatawa? He asked her in a helpless tone. Ikaw ang nakakatawa. What you said is the funniest joke I've ever heard. Sagot ni Roxanne habang patuloy pa rin sa pagtawa. Hindi ako nakikipag-burwan sa'yo. Totoo nga ang sinasabi ko. Paliwanag ni Cyrus. Seryoso ka talaga. Umisi si Roxanne at pagkatapos ay nagpatuloy, okay, sige. Kahit na alam ko naman na niloloko mo lang ako, anong proof mo? Siguro dahil nakita mo na nasa good mood ako ngayon kaya pinaprank mo ako ano. Tuluyan ang hindi nakaimak si Cyrus. Nag-aalala talaga siya na baka ma-scam ang dalaga. Kasi ano pa ba naman ang rason kung bakit hinak ng tao na iyon ang account niya, diba? Kundi para lokohin si Roxanne. Roxanne, hindi talaga ako nagbibiro, seryoso ako. Ako talaga si The Past Is Over. Hinak ng taong yun ang account ko para lokohin ka. Naiintindihan mo ba ako? Napakaseryoso na sabi ni Cyrus. Natigilan si Roxanne dahil sa seryoso niyang ekspresyon. Pagkatapos niyang kagatin ang kanyang labi, sinabi niya sa mahinang boses, Cyrus, are you really not pulling my leg? Hindi nga. How is this possible? Naging seryoso na rin ang ekspresyon ng dalaga. Patuloy niya pa, alam mo ba kung magkano ang binibigay mong reward sa akin itong mga nakaraang araw? Hindi agad nakasagot si Cyrus sa tanong ng dalaga. Kahit na palagi siyang nagbibigay ng reward sa live niya, hindi niya naman ito binibilang kasi wala naman siyang pakialam doon. Si The Past Is Over ay nakapagbigay sa akin ng mahigit 5 milyong peso as rewards. Paano ka naman magkakaroon ng ganon kalaking halaga? Kung ikaw nga talaga siya, bakit hindi mo nalang gamitin ang perang yun para naman gumanda ang pamumuhay mo? Bakit hindi ka lumipat sa mas magandang bahay? O di kaya ay bumili ng mas maayos na damit? Sunod-sunod na litanya ni Roxanne habang nakatitig sa kanya. Mas lalo pang ang naging tahimik si Cyrus dahil sa mga tanong ng dalaga kasi hindi niya alam kung paano siya magpapaliwanag sa kanya. Hindi niya naman masabi sa babae na bigla na lang siyang yumaman at iniwanan ng $5 trillion na pamana. Ngayon pa nga lang hindi na siya naniniwala, paano pa kaya kung sabihin niya ang ganito? Baka sabihin ni Roxanne na nananaginip lang siya ng gising. Since sinasabi mo na ikaw ngayon, anong pruweba mo? Sa sandaling ito, biglang tinanong ni Roxanne si Cyrus. Proof. Saglit na natigilan si Cyrus. Oo, kung ikaw nga talaga siya, dapat may ebidensya ka, diba? Bahagyang tumango si Roxanne. Hindi na naman nakapagsalita si Cyrus. Ang ebidensya niya lang ay ang account niya kaso nga hindi na siya makapag-login pa, so useless din kung sasabihin niya iyon. Nang makita ng dalaga na hindi siya makasagot, ngumisi siya at sinabi, come on Cyrus, stop it. Alam ko nang pinaprank mo ako. Paano naman magiging ikaw yun? Isang sikat na galanteng tao si The Past Is Over na milyon-milyon ang binibigay as donation sa live streaming community. Si Cyrus naman para kay Roxanne ay isang hamak lang na lalaki na wala pa nga yatang 5,000 piso sa wallet.
Magkaiba sila, okay. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko since hindi ka naman naniniwala. Iyan na lang ang nasabi ni Cyrus. Okay, sige, gabing-gabi na uuwi na ako. Nawiwerduhan siguro si Roxanne sa inaasal ni Cyrus ngayon kaya ayaw niya nang makipag-usap pa sa kanya. Tumayo na siya para bumalik sa apartment niya. Roxanne, wait lang. Nagmamadaling sigaw ni Cyrus. Inailan niya ang braso ng dalaga para pigilan siya. May kailangan ka pa ba? Naulilitong tanong ni Roxanne nang nilingon niya ang binata. Kahit wala akong maipakitang ebidensya sa'yo na nagpapatunay na ako si The Past is Over, alam ko na poser lang yung nagchat sa'yo ngayon. Huwag kang makipagkita sa kanya bukas. Sabi ni Cyrus. Paano mo naman nalaman na poser siya? Chinat niya ako gamit ang account ni The Past is Over, meaning siya nga yun. Medyo naiirita na sigaw ni Roxanne. Basta huwag kang pumunta bukas. Wala nang balak pang magpaliwanag si Cyrus. Ang gusto niya lang ay hindi maloko si Roxanne. Ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Bakit hindi ako pwedeng makipagkita sa kanya? Nagtatakang tanong ng dalaga. Dahil nga nagsisinungaling siya. Bulalas ni Cyrus. She became speechless for a while before a trace of anger flashes in her eyes. She softly said, "Aren't you going too far today?" Anong sumosobra na ako? Nagtataka niyang tanong. How can you call someone a liar? Ang laki ng naitulong sa akin ng taong yun tapos sasabihan mo lang siyang sinungaling. Kung sinungaling nga talaga siya, I hope na marami pa ang katulad niya. Bulyo ni Roxanne. Obviously, hindi nga talaga siya naniniwala sa sinabi ng binata. Even so, huwag kang makipagkita sa kanya. Madiin niyang sabi kasi wala na sa mood si Cyrus ngayon para magsabi pa ng kung ano-ano. Sino ka ba sa tingin mo ha? Ano naman kung makikipagkita ako sa kanya? Nag-iilusyon ka ba na may relasyon tayo? Hindi natutuwang sigaw ng dalaga. Nag-iilusyon. Parang may sumaksak sa puso ni Cyrus ngayon dahil sa sinabi niya. Ang ginagawa niya lang naman ay para sa ikabubuti ng dalaga pero sa paningin pala ni Roxanne. Nag-iilusyon siya na boyfriend niya. Kabanata 40. Bakit sa dorm pa kailangan mag-usap? Sa kwarto ni Cyrus. Hindi makapaniwala ang binata habang nakatitig sa dalaga. Hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang nararamdaman sa mga oras na ito. Hindi niya akalain na sa paningin pala ni Roxanne ang lahat ng ginagawa niya ngayon ay pag-iilusyon. Alam ko na kung anong iniisip mo. May gusto ka sa akin diba kaya ayaw mo akong makipagkita kay The Past is Over. Kaya gumagawa ka ng mga ganitong istorya kasi ayaw mo akong pumunta bukas. Na-trigger siguro si Roxanne dahil sa sinabi ni Cyrus. Hindi niya kayang palampasin ang paninirang ginagawa niya kaya wala na siyang pakialam kung medyo nakakabastos na siya. I like you. Kailan kita nagustuhan? Gumuho lahat ng mga expectation ni Cyrus ngayon. Kahit na mabait ang dalaga, maganda, at sexy, wala talaga siyang gusto sa kanya. Kahit na noong nagre-reward siya sa live niya. Walang mali siya sa kanya iyon kasi gusto niya lang makabawi sa pagtulong ng dalaga sa kanya. At ayaw mo pa talagang umamin ha. She sneered before continuing, kung ako sa'yo Cyrus, wag ka nang umasa pa. Kaibigan lang ang tingin ko sa'yo at wala nang iba pa. Sayang maganda pa naman ang impression ko sa'yo kaso nakaka-disappoint ang mga sinabi mo sa akin ngayon. Haha, wala nang ibang magawa si Cyrus kundi matawa na lang. Nawala na rin sa isip niyang pigilan si Roxanne. After all since pinipilit ng dalaga na may pagtingin nga siya sa kanya then wala na siyang pakialam kung maloko man siya o ano. Anyway, nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin. Kung sa tingin mo may gusto ako sa'yo kaya ginagawa ko to, wala na akong magagawa pa. Kung gusto mo talaga siyang makilala, then go. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. Natigilan saglit si Roxanne dahil sa sinabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali tahimik siyang lumabas sa kwarto ni Cyrus at bumalik sa apartment niya. Tahimik na pinagmasdan ni Cyrus ang papalayong likod ni Roxanne. Noong una gusto niya lang naman siyang bigyan ng reward para makatulong kaso hindi niya inaasahan na mapupunta ang lahat sa sitwasyong ito. Medyo nalungkot siya sa sinabi niya kaya wala na siyang balak pang isipin ang pangyayaring ito. Pagkaraan ng ilang sandali humiga na siya ulit at pumikit para matulog. Pero sa ilang kadahilanan nanlulumo siya. Hindi siya nalulungkot kasi may nagpapanggap na siya sa internet pero dahil sa inasal ni Roxanne sa kanya ngayon. Siguro para sa kanya hindi ako karapat-dapat na maging kaibigan niya o magkagusto sa kanya kasi mahirap lang ako. Napabuntong hininga na lang siya. Kahit na wala naman siyang planong ligawan ng dalaga hindi niya pa rin mapigil ang makaramdam ng pagkadismaya dahil sa sinabi niya sa kanya. Kahit na napakayaman niya na ngayon at feeling niya na kung malaman lang ng mga kababaihan ang totoo niyang pagkatao ay magkukusa silang lumapit sa kanya. Pero dahil hindi naman nila alam iyon at pinandidirihan pa rin siya. Ganitong ganito sina Roxanne, Margox at Monica. Ang mundong ginagalawan nga naman natin Lahat nakabase kung may pera ka o wala.
Napangisi na lang siya at saka natulog na. Hindi niya na iniisip pa ang mga nangyari kay Roxanne. Kinabukasan 7:00 ng umaga. Pagkatapos maligo at magbihis lumabas na si Cyrus ng kwarto niya para pumasok sa school. Kaso pagbukas niya ng pinto nakita niyang papalabas din ng apartment niya si Roxanne. Ang dalaga ay halatang nakabihis pang alis. Nakasuot siya ng light makeup, nagkilay at naka-lipstick. Parang mga bituin na nagniningning ang kanyang mga mata. Nakasuot siya ng beige t-shirt, short skirt at blue high heel sandals. She looked sexy and enchanting, fashionable and charming. Nang makita niya na nakaayos ang dalaga, alam na niya na makikipagkita siya doon sa impostor niya. Dahil hindi talaga siya pinakinggan ni Roxanne, wala na siyang balak na batiin siya. Naglakad na lang siya para maunahan ang dalaga. Cyrus. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang dalaga. Dahan-dahang ibinoling ni Cyrus ang ulo niya para tignan siya at saka blanko ang mukhang sinabi. May kailangan ka. Pasensya ka na sa nangyari kagabi. Napasobra ata ako sa mga sinabi ko sa'yo. Pabulong na sabi ni Roxanne nang makalapit siya kay Cyrus. Okay. Malumanay na sagot ni Cyrus at saka umalis. Makalipas ang mahigit 10 minuto, mag-isang dumating si Cyrus sa classroom nila. Dahil may 30 minutes pa bago magsimula ang first class nila, wala pang masyadong tao sa loob. Hindi pa dumadating sina Liam, Ryan at ang iba pa. Umupo si Cyrus sa likurang bahagi ng classroom at inilabas ang cellphone. Magse-search siya ulit kung paano ma-recover ang account niya sa SF Live. Makalipas ang ilang minuto, dumami na ang mga estudyante sa classroom. Sina Kai, Faye, Diana at Jenny ay nagsipasok na rin. When Kai saw him, a strange look flashed in his eyes. Ang laking problema ang kinakaharap niya ngayon dahil sa nangyari sa Jack's Restaurant kahapon, kaya nag-iisip siya kung paano makakaganti kay Cyrus. Galit din si Faye sa kanya dahil naapektuhan ang business ng pamilya ng boyfriend niya. Kinagagalit din niya ang sunod-sunod na kamalasang nangyayari sa kanya kapag si Cyrus na ang pinag-uusapan. Not to mention Diana. After all, pinaglaruan siya ni Cyrus at inutusang maghubad sa harapan niya. Kahit na wala namang ginawa sa kanya ang binata, might as well he had done something to her because of the humiliation she had felt. Naghubad na sa harap ng lalaki ang isang babae pero parang wala lang ito sa lalaki. Napakalaking insulto noon kay Diana. Maya-maya tumunog na ang bell na naghuhudyat ng klase. Pumasok na si Sheila sa classroom. Nakasuot siya ng coffee-colored blouse, pencil skirt na penerase ng black stockings at 10 cm high-heeled shoes. Nang makita ni Liam si Sheila, excited siyang lumingon kay Cyrus. Napaka-sexy talaga ng advisor natin, no? Kung makakapangasawa lang ako ng babaeng tulad niya kahit nabawasan ng 10 taon ang buhay ko, ayos lang. Keep on dreaming. Direktang pagbasag ni Ryan sa pagpapantasya ni Liam. Pinagmasdan ni Cyrus si Sheila na nakatayo sa harapan. Bumalik sa alaala niya ang nangyari sa dorm ng babae. Hindi niya makalimutan ang sexing katawan ng teacher niya. Lahat ng mga estudyante ay napatingin kay Sheila tapos nalaman nila na hindi maipinta ang ekspresyon sa mukha niya. Mukha siyang galit. Obviously, wala siya sa mood ngayon. Cyrus, come with me. Habang palihim na nagbubulungan ang mga estudyante at nanghuhula sa kung ano ang nangyari sa kanya, bigla na lang siyang sumigaw. Nagulat si Cyrus nang tawagin siya ni Sheila. Pagkatapos ay tumayo siya at tinanong, "Ma'am, bakit po? All of you, study your books." Cyrus, come out. Malamig na utos ni Sheila bago naglakad palabas ng classroom. Nag-alinlangan saglit si Cyrus bago siya sumunod. Paglabas niya, nakita niya na dir-diretso lang naglakad ang dalaga papunta sa dorm niya kaya sinundan niya lang siya. Habang nakayuko at tinitignan ang mga binti ni Sheila, iniisip ni Cyrus kung anong importanteng bagay ang sasabihin niya sa kanya. Na kailangan niya pang sabihin sa dorm niya, at hindi na lang sa hallway.